Hawak ang dibdib. Damang-dama ni Faith ang malakas na pagkabog ng puso niya. Nagtataasan ang mga balahibo niya sa katawan dahil sa kabang nararamdaman. Nagpalingalinga siya sa mga dahon at puno. O okay, Faith, kalma. Baka kung anong hayop lang yon. Babalik na sana siya sa batong pinaglagyan niya ng damit nang muling makarinig ng kaluskos. Is anybody? Pero malakas siyang napatili at nagsabi ng tubig sa lugar kung saan siya nakarinig ng kaluskos. Ngunit halinghing lamang ng kabayo ang kanyang narinig na nagbabalik sa kanyang katinoan. Agad niyang iminulat ang mata. Jonathan? Pagkilala niya sa kabayo na lumabas mula sa mga halamanan. What are you doing here? Lalapitan na sana niya ito nang biglang may humigit sa kanyang palapulsuhan mula sa kanyang likuran. Hindi na niya nagawang sumigaw pa nang takpan nito ang kanyang bibig gamit ang kamay nito. Pilit siyang nagpupumiglas, ngunit ang isang kamay nito ay pumulupot sa kanyang bewang. Nakapikit na pinaghampas niya ito sa dibdib. Hey, stop! It's me! Doon na siya natigilan at nagangat ng tingin. Ang mga butil ng tubig sa buhok nito ay unti-unting tumutulo sa kanyang mukha. Ang malapad nitong balikat at dibdib ay bumabakat sa basang damit nito at kitang-kita ang katipunuan nito. Ibinaba niya ang kamay sa kanyang bibig at marahang hinaplos ang kanyang mukha. Lorenzo? Walang katiyakang usal niya. Pakiramdam niya ay nag-hallucinate lang siya sa kaharap nito. God, if this is just a dream, just let me hold him. She left her hand and feel his face. Pumikit ito at hinawakan din ang kanyang kamay na nakalapas sa pisngin nito. Oh, how she missed this man. Biglang nanubig ang kanyang mata. She held his thick black hair, where she used to bury her hands. She touches his thick eyebrows, where she used to play every morning. She trailed her fingers to his pointed nose, where she used to kiss every time. She touches his lips, where she used to caress frequently. She placed her other hand on his broad shoulder, where she used to lay down her head. Muli niya itong tiningala. Nakapikit lang ito at animo, pinakikiramdaman ang bawat paghaplos niya dito. Kanina pa pala umaagos ang kanyang luha sa pagtitig pa lamang dito. God, please, bear me more time to feel him. Mahinang dasal niya at inabot ang labi nito sa kanya. She kissed him slowly and feeling the sweetness of his kiss. How she missed the kiss she used to get every time she were with him. I miss you. Mahin na niyang usal nang maputol ang kanilang halikan at sa pagdilat niyang iyon ay kasabay ang unti-unti nitong paglaho. Umiyak na yumuko si Faith at dinaramdam ang presensya nito. She buries her face in her palms and starts to sob and cry. She misses him so much. Lorenzo, she called while sobbing. Sa rancho, abalang ibang tauhan sa pagtatanim ng mga panibagong prutas at gulay. Ang iba naman ay inaasikaso ang mga kabayo at nililinis ang kwadra ng mga ito. Inihahanda na nila Nanay Rosa ang hapag para sa pananghalian nang mapansing wala si Faith sa sariling kubo nito. Nagpalingalinga siya at baka mahagilap ang babae. Martha? Po? Agad nalapit nito. Bitbit ang ilang dahon ng saging. Nakita mo si Faith? Lumingon ito sa kubong ginawa ng mga tauhan para dito. Baka po naglakad-lakad lang. Nakita ko po siya kanina. Suot ang balabal sa ulo. Anito at nagpatuloy sa gagawin. Saan ba pumuntang batang yon? Nakita niya si Tiffany na nagpapahid ng sunscreen sa balat sa di kalayuan ng kanyang kinatatayuan. Nakita mo ba si Faith? Tanong niya nang makalapit dito. Ibinaba nito sa ilong ang shades na suot at lumingon sa kanya. Malay ko dun. Baka nanuno na yun sa kung saan. Anito at muling nagpahid sa binti. Bumalik na lamang siya sa paghahanda ng lamesa. Baka mamaya nandito na yon. Hawak ang isang ballpen at folder. Binabasa ni Lorenzo ang lahat ng naging pag-aani nila sa buong taon. Chinecheck din niya ang lahat
na sinusuplayan nila ay nabigyan nila at ang pangangailangan ng mga kabayo. "Senyorito," lapit ni Mang Ernesto sa kanya. "Ano po yon?" Anya't ibinaba ang hawak na folder at ballpen. Nawala na naman po si Jonathan. Napangiti na lamang siya. Madalas talagang bigla na lang nawawala si Jonathan mula sa lugar na pinagtalian nito. Pero agad ding bumabalik. Nagpaikot-ikot lang ito sa buong rancho at bigla na lang susulpot sa kung saan. "Hayaan niyo na po ang kabayong yon. Hindi pa po kayo nasanay." Napakamot na lamang si Mang Ernesto sa ulo at bumalik sa kanyang gawain. Ibinalik niya ang tuon sa binabasa nang maalala si Faith. Agad niyang hinanap ng mata niya ito sa pinapagawang kubo para dito. Ngunit wala ang dalaga doon. Napaayos siya ng pagkakatayo at agad nagpalingalinga. Nakita niya sila Nanay Rosa at nag-aayos ng hapag at si Tiffany na nakaupo sa kubo. Lumapit siya sa kubo at hinanap ang babae. Baka sakaling tumutulong ito kila Marta at Sally, ngunit ang tanging dalawang dalagita lamang ang kanyang nakita. Agad niyang nilapitan ang matanda. "Nanay Rosa?" "O, iho. Nakita niyo po si Faith?" "Yun nga rin ang kanina ko pa hinahanap eh. Ang sabi ni Marta, nakita niyang naglalakad-lakad lang daw kanina. Pero saan naman pupuntang batang yon?" Nangunot ang kanyang noo at pinagmasdan ng paligid. Busy ang lahat sa kanyang gawain. "Lito," tawag niya dito habang may kausap na ibang trabahante. "Po, senyorito?" Lumapit ito sa kanya. "I-check mo ang lahat ng trabahante dito." "Opo." May tiwala siya sa mga tauhan niya, pero hindi pa rin maalis ang posibilidad. Hindi siya pwedeng mag-utos sa mga ito na hanapin ang babae, lalo na't nag-iisa lang ito sa ngayon. Nagigting ang kanyang mga panga. Sa isipin pa lang na baka may masama nang nangyari dito, ay makakapatay talaga siya. "Senyorito, lahat po nandito. Maliban po kay Rodolfo na umuwi sa probinsya dahil sa lolang kamamatay lang po." Agad na paalam ni Lito. Tanging tango lamang ang itinugon niya. At muling hinanap ng mga mata ang babae. Nalulukot na ang folder na hawak niya sa sobrang pagkakakuyom ng kamay. "May problema po ba?" Tanong ni Lito sa amo nang mapansin ang pag-iigting ng mga panga nito at animoy may hinahanap. "Wala. Sige na. Bumalik ka na sa trabaho mo." Yumuko naman si Lito bilang paggalang at saka umalis. May nangyayari ba? Sa batis, nakaupo si Faith sa malapad na bato, kaharap ang lawa at nagpapatuyo ng katawan. Kumakain naman si Jonathan ng mga damo sa tabi ng puno. Nagpakawala siya ng buntong hininga at niyakap ang tuhod. Hallucination lang ang lahat kanina nang makita at mahawakan niya si Lorenzo. Tiningnan niya ang palad. Sa sobrang pangungulila niya dito, ay naghahalusinate na siya. Napatawa na lamang siya sa sarili at hinubad ang balabal na nakapulupot sa katawan. Natuyo na ang buhok niya pati ang suot niyang two-piece dahil sa katamtamang init at simoy ng hangin. Tumayo siya at pinulot ang hinubad na boho dress sa sinuot. Daing niya na hindi sinasadyang nadanggil ang kanyang sugat sa hintuturo. Ngayon lang niya naalala ang sugat sa daliri. Namanhid siguro dahil sa ilang oras na nakababad siya sa tubig. Bumaba siya sa bato at lumapit sa kabayo na tahimik na kumakain ng damo. "Hey, Jonathan!" Himas niya sa ulo nito. "How did you get her, huh? Tumakas ka ba sa kwadra mo?" Tanong niya na parang sasagot ito. Lumingon siya sa paligid. Saan nga ba ako dumaan kanina?" At nilingon niya ang kabayo. "Kailangan na nating bumalik, baka hinahanap tayo." Hinawakan niya ang tali nito at naglakad sa direksyon na walang katiyakan. 15 minutos na silang naglalakad pero hindi pa rin sila nakakabalik sa rancho. Nararamdaman na rin niya ang pagod ng mga binti. Nilingon niya ang kabayo na nakasunod sa kanya. "Hey, buddy! I need your help!" Nagpalingalingay siya sa dinadaanan nila. "Do you know the route back to the ranch?" Humalinghing ito na animo na iintindihan siya. "Okay then." Sumampa siya sa likod nito. "Lead the way." Jonathan, nagsimula na itong maglakad. Mabagal lang ang lakad ni Jonathan at inaamoy ang bawat nilalakaran.
Mukhang inaalala nito ang nilalakaran nila pabalik sa rancho. Mas mautak pa ito kasi sa akin. Isinandal ni Faith ang ulo sa likod ni Jonathan at hindi na malayan na kung saan siya dadalhin ng kabayo. Hey babe! Lapit ni Tiffany kay Lorenzo na kanina pa hindi mapakali sa kinatatayuan. What's wrong? Hinawakan niya ito sa pisngi. Hindi ito tumugon at panay ang linga sa paligid. Napairap na lamang si Tiffany at nagnakaw ng halik sa pisngi nito. Nakita naman ni Nanay Rosa ang kapangahasan ng babae. Gusto niya itong hilahin palayo dito at ipamukhang may asawa na ito. Nanggigigil na nagsandok siya ng kanin mula sa kasirolang hawak at inilagay sa dahon ng saging na nakabalandra sa lamesa. Nay, baka mabutas yung dahon, pansin ni Celie sa mayordoma. Napatigil naman si Lorenzo at niyuko ang babae. Ngumiti si Tiffany sa kanya at muling nagnakaw ng halik sa kanyang labi. Naiiwas niya ang mukha. Tiffany, stop! What? Naiinis na tingalan ni Tiffany sa kaharap. Nag-iwas lamang ng tingin si Lorenzo na mas lalong ikinainis niya. Ano pang silbi ng pagdala mo sa akin dito kung ang utak mo ay naliligaw kung saan? Hindi tumugon si Lorenzo. Anong nangyayari, Lorenzo? Nag-aalala ka ba sa Faith na yon? Well, baka kung saan na napadpad ang hitad na yon at natuklaw na ng ahas. Tiffany, hinilat ni Lorenzo ang kanyang nangungunot na noo at pinipigilan ang sariling huwag patulan ng babae. What now? Hindi ka pa ba nadadala sa mga kasinungalingan ng babaeng yon? Naikuyom na lamang ni Lorenzo ang kamay at tinalikuran nito, saka umalis. Hindi niya alam kung hanggang saan naabot ang pagtitimpi niya dito. Yan, diyan ka magaling. Dinig niyang sigaw nito. Kapag si Faith ang nai-involve, ang bilis mag-init ang ulo mo. What's my purpose here? You dumb-headed jerk. I hate you. Ngunit hindi niya na ito muling nilingon pa at patuloy lang sa paglalakad. Namumula naman si Tiffany sa galit habang nakatingin sa papalayong lalaki. Hindi ako papayag na maagaw mo lang sa akin ng basta si Lorenzo, Faith. Watch me. Kanina pa nagpapaikot-ikot si Lorenzo sa rancho at nagbabaka sakaling makita ang asawa. Kanina pa talaga siya hindi mapakali at baka kung ano nang masama nangyari dito. Senyorita? Ma'am Faith? Dinig niya sigaw ng isang tauhan at agad siyang napatakbo doon. Diyos ko! Nag-aalalang wika ni Nanay Rosa nang makita ang kalagayan ni Faith mula kung saan. Bigla na lamang sumulpo si Jonathan sakay sa likod nito ang walang malay na si Faith. Nakahilig ang ulo nito sa likod ng kabayo. Ang kamay nito'y nakalaylay at mabuti na lamang ay hindi ito nahulog kahit hindi nakakapit sa kabayo habang naglalakad. Napatigil naman si Lorenzo. Hindi niya alam kung papaano nagbalik ang alaga kasamang babae. Hawak ni Lito ang tali ni Jonathan na tahimik na kumakain ng damo. Lumapit si Dexter sa babae at akmang hawakan nito nang pigilan niya. Napatigil naman si Dexter sa amo. Nasa mukha nito ang kaseryosohan at pagbabantang hindi maaring hawakan ang pagmamayari nito. Binalingan ni Lorenzo ang asawa na nakahilig sa likod ng kabayo. Sir, ayos lang po ba si Ma'am Faith? Nag-aalala lang tanong ni Martha. Yes, she will. Anya tinawakan ang pisngi ni Faith. Medyo mainit ito kumpara sa normal na body heat ng tao. He carefully carried her in his arms. Umungol ito at nagpakawala ng buntong hininga. Diyos por santo! Nahabag na usal ni Nanay Rosa. Faith? Iha? Tawag nito sa babae at hinawakan ito sa noo. Ngunit na natiling nakapikit ito. Mainit siya. I will take care of her, Nay Rosa. Kayo na po munang bahala dito. Wika niya at lumapit sa kabayo. Salamat sa iyo, Jonathan. Bulo niya dito na ikinahalinghing ng kabayo. Agad siyang dumiretso sa sasakyan at maingat na isinakay ito sa backseat ng Orange Ranger Ford pickup truck. Pumihit siya sa unahan at sumakay sa driver's seat at agad na pinaandar ang makina. Kailangan niyang may uwi si Faith sa bahay at mapagpahinga ito, kundi tuluyan itong lalagnatin. Nakatanaw naman mula sa malayo si Tiffany at tinatanaw ang papaalis na sasakyan ni Lorenzo pabalik sa bahay. Naikuyom niya ang palad dahil sa pagkamuhi.
Sulitin mo ng natitirang oras sa'yo, Faith. Dahil oras na para bawiin ang sa akin. Sa kalagitnaan ng pagbibiyahe pabalik sa bahay, sinilip ni Lorenzo si Faith mula sa rearview mirror ng sasakyan. Nakahiga ang katawan nito sa upuan at natutulog. Namumula-mula rin ang mukha nito at mabigat ang ginagawang paghinga. Ibinalik niya ang tingin sa daan. Kahit papaano ay nakaginhawa siya na makita itong ligtas. Dahil papatayin siya ng sarili niyang konsensya kung may kung anumang masama ang nangyari dito. Nasabunutan niya ang sarili ng maalala ang itsura nito kanina nang matagpuan. Naiinis siya sa sarili at wala man lang siyang nagawa. Nang panandalian itong nawala. Hindi rin niya magawang humingi ng tulong sa mga trabahador sa rancho, lalo na't pulos mga kalalakihan ng mga ito. Matapos ang 15 minutos, ipinarada niya ang sasakyan at agad na bumaba. Binuksan niya ang pinto ng backseat at ginising ang babae. Faith? Hinawakan niya ito sa balikat at marahang niyugyog. Faith, love! Umungulit at pilit na nagmulat ng mata sa katumingin sa kanya. Can you stand up? Itinukod nito ang kamay at pinilit ang sariling tumayo. Ngunit ilang segundo pa ay bumagsak lang din ito sa pagkakahiga. No, you can't. Marahan niya itong inhakay at dinala sa mga bisig. Ipinulupot nito ang mga braso sa kanyang leeg bilang suporta. Sinipa niya pasara ang pinto ng sasakyan saka pumasok sa loob ng bahay. Hindi pa man nakakapasok sa bahay nang matigilan si Lorenzo sa paglalakad. Ramdam niya isinisiksik pa ni Faith ang mukha sa kanyang leeg. He can feel her lips softly touching his neck. Mariing napapikit si Lorenzo at ipinagpatuloy ang paglalakad. Pumanik siya sa ikalawang palapag at pumasok sa kanilang kwarto. Marahan niya itong inilapag sa kama at kinumutan. Umupo siya sa tabi niyon at ilang sandali pang pinakatitigan ang babae. Naalala niya ang pasimpleng paghalaga nito sa kanya sa kabila ng pagiging malamig niya dito. Madalas sa opisina niya na siya natutulog. Ngunit tuwing gigising siya ng umaga, ay may naabutan siyang kape at pagkain sa kanyang lamesa at maayos na nakaligpit ang mga nakatulugan niyang papeles. Nalaman niya yun nang minsang nagtutulog-tulugan siya at mahuli itong inaayos ang kanyang opisina. May pagkakataon pang nararamdaman niyang pasimple itong pumapasok doon at dadalhan siya ng kumot at unan o di kaya biskit at tsaa. Hinawakan niya ang kamay nito at dinala sa pisngi. I'm so sorry, bulong niya at hinagkan nito sa palad. I shouldn't let my anger eat me. I should have listened to you first. I'm sorry for hurting you again, mi amor. I'm sorry. Ay niya sa mahinang tinig at pinakatitigan ang mahimbing na natutulog na babae. Tumayo siya upang sana'y tawagan ang family doctor nila nang pigilan siya ng kamay ni Faith. Niyuko niya ito. Please, don't leave me. Again, mahinang usal nito at muling pumikit. I won't. Anya, at muling naupo sa tabi nito. Tatawagan ko lang ang family doctor. It won't take long. Babalik agad ako. Wika niya tinagkan ito sa noo. Bumaba siya at tinawagan sa telepono ang doktor. Muli siyang pumanhik pataas at sa ilang sandaling paghihintay ay dumating na ito. Naroon lamang siya sa loob ng silid habang tinitingnan ng doktor ang natutulog na asawa. Kumusta siya? Tanong niya nang matapos nitong tingnan si Faith. She's fine. Binigyan ko na rin siya ng ilang antibiotics. Mabuti na lang at agad na agapan ang sinat kung hindi. Magtutuloy-tuloy yun sa lagnat. Salamat, Doc. But one thing is, may napansin ako sa heartbeat niya. Don't worry. Mukhang hindi naman masama. I'm just not sure kung tamang hinala ko pero I will try to ask my co-doctors. Tatawagan agad kita kapag nalaman ko na. Thanks, Doc. Anytime. Tapik nito sa kanyang balikat at lumabas ng kwarto. Napagdesisyonan niyang maligo muna pagkatapos ay ipaghanda ito ng makakain. Sa ilalim ng rumaragasang tubig, tumingala si Lorenzo at ninamnam ang lamig ng tubig. Marit siyang pumikit.
at naalala ang nangyari kani-kanina lang. Habang nagdadrive siya, sinilip niya sa rearview mirror ang natutulog na babae sa likod. Napadako ang kanyang tingin sa mapuputi at bilugan nitong mga binti. Napahawak si Lorenzo sa dingding at pilit na iwinawaksi ang nasa isipan. Nagmulat naman ang natutulog na si Faith sa backseat at tumingin sa kanya. He can see her cleavage na bahagyang sumisilip sa suot nitong dress. Napamura siya ng mahina. He hissed under his breath. Pinihit niya ang switch ng shower from warm to cold. He can feel her soft lips gently touching his skin on his neck. Sinuklay niya ang kanyang buhok gamit ang kanyang kamay at nagpakawala ng malalim na buntong hininga. What the heck? Lorenzo, hindi na nga maganda ang kalagayan ng tao. Pinag-iisipan mo pa ng masama. Pinatay niya ang shower at kinuha ang roba na nakasabit sa pinto. Sinuot niya yon at kumuha ng isang towel sa drawer upang patuyuin ang buhok. Lumabas siya ng banyo at isinabit sa leeg nito ang towel. Nilingon niyang babaeng mahimbing na natutulog sa kama. Muli ay nanumbalik ang alaala nito na nagpapainit sa kanya. Ipinilig niya ang ulo at lumabas ng kwarto. Pagkababa ng hagdan ay agad na nagtungo si Lorenzo sa kusina upang sana'y magtimpla ng kape nang maabutan niya si Tiffany na nagsasali ng mainit na tubig sa 2 tasa. You're here? Yeah. Ano na magagawin ko doon sa rancho? Tumunga at manod sa mga pawisang trabahante doon? Naglagay ito ng tea bag sa 2 tasa. Mas mabuti nang bumalik ako dito. Kaysa sa baka may masigawan lang ako doon. Tumingin ito sa kanya at ngumiti. I made a tea for us. Tumango lamang siya at pumasok sa opisina. Suot ang salamin habang nakaupo sa kanyang swivel chair at kaharap ang laptop at ilang papeles. Muli pinagpatuloy ni Lorenzo ang naiwang trabaho. Lately, sa sobrang daming investors na nais mag-invest sa kanilang kumpanya, ay sunod-sunod ang mga meetings at natatambakan siya ng mga papeles. Kaya madalas ay sa opisina na siya nakakatulog. Hinilit niya ang sentido nang may kumatok sa pinto. It's me, boses ni Tiffany. Binuksan nito ang pinto at may dalang tray ng tsaa at biskit. You should take a break. Here. Lahat nito sa kanya ng 1 tasang tsaa. Salamat. Tango niya at humigop ng tsaa. Muling ibinalik ni Lorenzo ang tingin sa laptop at muling sumimsim sa baso. Namnam niya sa iniinom. Where did you get this? Samantala, unti-unting nagmulat si Faith ng mata. Teka, paano ako napunta dito? Tanong niya sa sarili at pinilit na makaupo. Tumingin siya sa paligid ng mahagilap ang isang basong tubig, gamot, at sticky note sa night table. It's for your headache. If you need something, just call me on my office downstairs. Basa niya sa nakasulat. Napangiti siya at hinawakan yon. Binuksan niya ang gamot at ininom. Bumaba siya sa kama at lumabas ng kwarto. Lorenzo? Tawag niya dito at bumaba ng hagdan. Lorenzo! Tinungo niya ang pinto ng opisina nito at marahang kumatok. Are you there? Walang sumagot kaya pinihit niya ang doorknob at bubuksan na sana ang pinto ng may maaninag. Napatigil siya sa pagbubukas nito. Unti-unting nanikip ang kanyang dibdib at nanginig ang kanyang tuhod at mga kamay. Napasa po siya sa bibig sa nakita. Nakapulupot ang mabisig ni Tiffany sa leeg ni Lorenzo habang nakaupo sa office table at hinahalikan ang nakayakap na lalaki.